Hello guys, good morning sa inyo lahat. Coach Car here. So mag-update lamang tayo sa naganap na opening ng market kaninang umaga. So sa Asian session ay nagkaroon tayo ng magandang movement. Pero pagdating sa yung pinaka-opening ng market is nagkaroon tayo ng gap. No? So ano yung in-expect natin? Last update natin sa gold is ito nga siya. No? So papakita ko sa inyo yung pinaka-last updates natin sa kanya. No? Saturday ba yun? Okay, this one. So ito yung reading natin last time no sa gold. And ano nga yung expect natin is magkakaroon tayo ng gap. Okay? And possible i-correct siya o kaya mag-continue siya pababa no. So based kasi dun sa reading natin dun sa higher time frame. Okay, yung higher time frame natin is we are considering na possible kunin niya pa tong 3,300 zone up to 3,322 yung pinaka-area ng pwede niyang kunin. Itong area na to. So, sa part na to, no, we need to check muna kung ano ba yung pinaka nagiging positioning ng mga big players. Okay, yung mga hedge funds, institution, and other speculators that trading gold, no. So, sa recent um, geopolitical events kasi, no, yung atake na ginawa ng US sa Iran is malaking impact yun sa market. And dalawa yun eh. Dalawang side kasi yun. Kasi based dito sa ating narrative, okay, yung US is nagkaroon siya ng strength, no? But meron din siyang weakness during sa part na nag-release sila ng ganong action. So, ang expectation natin dyan, pwedeng magkaroon ng strength kasi si USD, but eventually pwedeng mag-drop din siya, no? Kaya kung makikita natin yung opening ng gold is mataas, okay? Umakyat siya dito, no? So, kaya possible dito siya nag-open. Dito yung opening ng gold. Around nasa 3,300 80 or 85, parang ganun yung range niya. So, yung pinaka-resistance kasi natin dito, meron tayong nakitang resistance dito sa price ng 3,400. So, yun yung possible na puntahan niya once ma-reach niya yung sa lower point na 3,300. Okay? So, which is, i-discuss naman natin later on. So, nagkaroon tayo dito ng gap, no? So, yun yung in-expect natin dito. Dito nag-open yung market, price ng gold, at dito din siya nag-close. But eventually, yung price drop, no? At up until 3,355. So, ito yung pinaka-risky dito sa part na to, no? What if nag-buy ka dyan? Example, naka-buy ka dito, no? And biglang nagkaroon ng gap. So, possible yung opening ng market dito na yan, matitrigger yung entry mo. Okay? So, instead nandito siya mag-open yung entry. So, dito na siya nag-open. So, yan yung medyo risky sa pag-trade ng opening ng market, no? Opening ng market session kasi hindi mo alam yung possible opening ng price na nasa taas na pala, no? Pero nakabay ka pala dito. So, okay? So, dito sa part na to, you need to consider yung point, no? Nasaan na naman si gold as of now. So, ito yung reading natin last Friday, Saturday, I mean. And ito po yung nasa day 1 time frame ito. Ito yung H1. Okay? So, ang expectation natin is possible bababa pa yan si gold, no? So, kailangan lang natin makita muna yung Commitment of Traders Report, yung ating COT, no? Based kasi sa last reading natin sa COT, kung makikita natin, so, binilagay ko na din siya ulit dito sa baba. Okay? Kung mapapansin ninyo, June 10, yung next report kasi natin nito is will be released later on June 17, no. Ang expectation natin kay Commitment of Traders report for June 17 is possible dadagdag lang to ng konti. Okay? Pero kung sakaling halimbawa makita tayo ng malaking number na nagdagdag sa buying long nila and nagdagdag din sila sa short, maybe
ang possibility or tendency kasi niyan ay magda-drop pa ng price si gold, no? Para ma-reach niya yung target niya na 3,300. Okay? So, yun yung next nating titignan, no? Yung COT ng June 17. So, which is will be released later. Okay, meron na akong mga nakitang area of resistance and support. So, ang nakita ko nga talaga dito ay yung 3,300 to 3,322. Yun yung pwede niyang balikan, no? And yung pinaka-resistance level niya ay 3,400. Okay? So, punta tayo sa chart. So, ito yung gold chart. Nasa H1 time frame ako. So, na-correct niya na to, no? Nagkaroon na ng correction yung gap and pati yung imbalance dito ay na-correct na din. Okay, meron pa lang natitira. Okay, so currently kung titignan natin all in all, si market is nagre-range siya sa around, okay, diyan sa level na yan up until dito. So, ang pwedeng pinaka magiging um, magkakaroon ng direction, okay, clear direction si market. If kung sakaling halimbawa, okay, screenshot ko na lang ulit to para ma-record natin, mabalikan natin sa future. Save natin dun sa aking journal. Okay. Okay. Ang pinaka gusto nating makita ay ma-break niya tong area na to or ma-break niya tong down na to. So, para makapasok tayo. Kung sakaling halimbawa, you are looking for a good opportunity to trade for drop ng price ng gold or sa hike ng gold. Pero kung sakaling halimbawa, nagtitrade kayo dito sa loob ng range na to, okay, maybe you just need to pick sample, mga 100 pips, 50 pips, mga ganun lang. Good for intraday lang siya. Pero kung sample, naghahanap pa yun ng at least 100 and above, so you need to at least find out na dapat mabasag niya tong area na to at yung nasa taas na to. Okay, kasi kung naghahanap tayo ng trend, okay, kasi mas magandang sabayan yung trend talaga. So, yun yung pwede nating i-consider on trading gold, no? Alright, sa oil naman, kung mapapansin natin about oil, so ito yung H1, tingnan natin yung day 1. Okay, nandito yung day 1. Okay, ito na yung day 1 ng gold, no? So, screenshot din natin ito para ma-record natin. Okay. So, mas okay kasi mabalikan mo yung mga nangyari, no? Example, kung wala kang journal, so pwede mong i-save muna yan sa mga folders mo. Okay? Ayun kasi may journal na ako, kaya yung mga ito, sinesave ko na lang mismo sa journal ko. Para once na nagkaroon ako ng changes or updates dun sa plan ko to trade, ay mabilis ko na lang siyang i-execute. Okay. So, ang expectation nga talaga natin dito ay mag-drop dito, no? Ito yung area na sinasabi ko, which is nasa 3,300 zone. And ito naman yung pinaka-top ko, okay, 3,451 or 50 zone, no? So, ito yung 3,400. So, yung mga yan, yung mga area na yan, yan yung nilulook up ko or tinitignan ko para kung sakaling halimbawa ma-reach yan, no? Ay considerable na pwede mong i-trade siya, no? Pero kung sakaling halimbawa nagde-trade ka dito sa range na to, so you can pick pa rin naman dyan, pero maliliit lang na pips. Okay? So, tignan din natin yung gold. Ay, sorry, yung oil. So, like, pwede ko kasi ito na screenshot last time. Pero meron tayong markings naman. So, ang expectation naman natin sa oil is correct naman siya, no? So, okay. So, ang expectation kasi natin kay oil is mabasag niya tong high na to, which is this one. This is 75. Okay, sorry. Mabasag tong high na to. This is $75. Okay, so, but now, nagkaroon siya ng opening dito. Nag-open dito yung market. And, kailan to? Text dyan. Day 1 pala to, sorry. So, tingnan natin dito. Alright. So, nag-open dito yung oil. Okay, so expectation natin dyan, nag-open siya dito and nag-close. Currently, nandito yung price niya.
open, and ito yung current. So, punta tayo dito sa baba. So, yung oil is, nag-open siya dito sa top and currently nandito. So, ito yung recent price. Nagkaroon din ulit siya ng gap. So, currently, pwedeng i-correct niya to, no? Nasa correction phase na siya. Ang expectation natin dyan is, kung magtuloy pa ng magtuloy yung escalation, pwede considered mo to. Pwede mo tong makuha as discounted price. So, we can buy here. Okay, we can to buy here, no? Pwede tayo mag-set ng stop loss dito sa part na to. And then, pwede tayo mag-hold, no? Okay? So, ito kasi, meron siyang series of order dito, no? So, maraming volume ng order dito sa part na to. And kung titingnan din natin, yung COT or Commitment of Traders Report ng oil is nandito siya. So, kung makita natin dito, no? Nag-add sila ng 6,000 last June ng long. And nag-decrease sila ng 17,000 ng short. So, meaning to say, maraming demand, no? Maraming demand. Okay? And yung supply is umuunti, no, sa oil. So, ang expectation natin for oil is tataas pa siya. Pwedeng maka-reach tayo ng 80 per barrel dito. Okay? So, ano naman yung another key consideration, no, from fundamentals? For me, no, ang pinaka-last, no, since this is last na week ng buwan na to for our trade setup. So, ang pinaka-kailangan natin i-check na dito ay yung PCE. So, from USD. Kasi, malaking factor to in their interest rate decision for July, no? So, meron kasi akong naririnig or nakikitang figures or data na kinoconsider nila to cut rate this July. So, kailangan natin makakita ng evidence or sa proof na considerable na mag-cut sila ng rate. So, ito yung last indicator na tinitignan ng Fed or economic indicator, yung core PCE. So, it related pa rin to sa inflation, no? So, ito kasi talaga yung pinaka kino-consider nila in deciding the interest rate. For example, pag bumababa yung inflation or yung core PCE, dun yung tumataas yung probability na pwede na sila magkaroon ng cut ng rate. Pero yung PCE, for example, maintain lang, okay, pwedeng mataas yung probability na mag-hold sila. And kung sakaling halimbawa, tumataas yung number of PCE, mag-hold sila or mag-hike. So, dalawa yan. Pag tumataas yung PCE, possible mag-hold or mag-hike. Pag bumababa yung PCE, mataas yung possibility na mag-cut sila. Pag maintain lang yung numbers ng PCE, ay mag-hold sila. So, meron din akong ipapakita sa inyo guys na tools na ginagamit ko on how I manage my risk on my regular account and also on my PropFirm account. So, okay, let me share with you. Okay, this one. So, ito yung ginagamit kong tool para makapag-trade sa market at the same time ma-manage ko yung risk, no? So, dito kasi sa part na to, meron tayong dalawang type dito, no? Regular account, ibig sabihin lang nun, yun yung regular funding natin na ginagamit. Sample, nag-deposit ka ng 500. So, yun na yung i-calculate natin to risk on our account setup. Okay? For example, kung prop firm ka naman, so magsiset lang tayo ng specific number na available to trade for your account, no? Hindi nagkakaroon ng over-risking dun sa setup mo. Okay? So, for example, meron kang funding na sa regular fund mo na 500. Okay? So, for me, if mag-raise ako ng 5% ng account, so, capital ko ay 500. Pag magamit ako ng 0.01 lot size, okay, ang marirease sa account ko is 0.25 total, no? Yun yung gagamitin kong numbers para i-trade sa market, no? So, it's either magti-trade ako ng depending on the situation, no, sa lot sizing ko, sa stop loss, and dun sa possible take profit and area ng potential setup ko. For example, maglagay ako dito ng sample, mayroong tradable pairs na
signal sa akin na binigay, which is USD/JPY. Magbabay ako dyan. And kung sample halimbawa, ang kinoconsider ko is 1:4 ratio. For example, ang target profit ko ay at least 150. Okay, so ang consideration ko dyan to find stop loss ay at least 38 pips. Okay, so yun yung siniset ko, no? Pero kung sample, halimbawa, tataasan ko, nagawin ko siyang 200. Okay, ang stop loss ko ay 50 pips. Okay, so for example, mag 1:1 lang ako. Okay, so ganyan yung magiging risk ko. So, automatically, nagkakaroon ng competition yung remaining stop loss level ko kung sakaling halimbawa, meron pa akong opportunity to set stop loss for the next entry ko. Pero kung sakaling halimbawa, magsiset na ako ng 1:3, 1:4, so meron pa akong available na stop loss level na at least 200 pips pa. So, hanap pa ako ng under entry. Sample, hanap ako ng USD CAD. Meron akong nakuhang 1:4 ratio. Stop loss ko is 38 and then target profit ko ay 150. Okay? So, for example naman, okay, meron available na AUD/USD. Magsisell ako dyan. And meron ulit 100 pips, no? Okay, so, yun yung automatically, no? So, at the end of the day, lahat ng entry ko na yon na 0.01, okay, whatever the running niyan, ma-hit man yung stop loss lahat niyan, ang maglo-loss lang dun sa account ko ay $25. So, that is 5% of my account. Hindi lahat risky. I mean, hindi lahat ni-risk ko dun sa account ko. No? So, it depends na lang sa akin. Sample, dadagdagan ko yung risk ko, gagawin kong 6. Okay? Magbabago lahat yun, no? Gawin ko 5. Okay? Nagdadagdag yung stop loss level ko. Or kung gagamit naman ako ng mas malaking lot size, okay? Magbabago rin yung remaining stop loss ko and lot size, no? So, naka-automate na yan, guys, no? Sobrang lupit nito. And maganda siya to considered and grab opportunity in the market. So, hindi lang tayo nakafocus sa gold lang, no? Marami tayong opportunity to trade in different currency pairs, also commodities, and meron tayong guide or process on how we can trade or engage in the market using this tool, no? Okay, attached na din na to dun sa ating trading journal and kumbaga, tinutulungan ako nito na para makapag-identify ng opportunity in the market. So, sa sample, ano naman, no, sa prop firm naman, yung account ko, basically, maglalagay ako dito ng sample, ang prop firm ko ay 50,000. Okay, magkukumpute na yan, no? Sample, yung least loss limit lang ng overall ng account na to ay 6%. Basically, is automatic na yan, no? Magkakaroon na yan ng yung risk lang na available na pwede mong i-risk, no? For example, ang ginagawa ko kasi dito is kung magkano lang yung available na risk dun sa account ko, yun lang yung hahati-hatiin ko to trade or i-risk. Hindi ko i-risk yung buong account, no? So, pwede naman yun. Pero kung sakaling halimbawa, nandun ka pa lang sa part na nagsisimula ka pa lang ng prop firm, mas maigi na ganito yung gawin mo, no? So, sample, kunin mo lang yung total loss limit dun sa account mo, and then yun yung hati-hatiin mo ng loss level, no? For example, pwede mo tong i-risk ng at least 10%. So, automatically mag-compute yan, and pwede ka mag-set ng stop loss level mo, and sample lot sizing. Okay, magbabago yung lot sizing yan. Okay, sample target mo lang is 1:2. Basically, ganun yung magyayari yung process. Yung positioning is same pa rin, no? Walang nagbago dun sa position mo. Ang magbabago lang dun sa risk management mo at dun sa money management ng account. So, yun lang yung process na ginagawa ko through time para ma-handle ko ng maayos yung account ko, mapa-regular account man yan, o kaya prop firm. So, hopefully this video helps you and mabigyan kayo ng guide at least para makapag-set kayo ng opportunity sa trading setup nyo. Yun lang. Thank you so much, guys. Good morning!